serbisyong maaasahan, balitang napapanahon. Ito ang SMBN Primera Balita. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Davao Oriental! Ako si Rio Maximino, At ako naman si Marjorie L. Maglaos. maghahatid ng tapat at maaasahang impormasyon. Una sa serbisyo, Una sa balita. ito ang Primera Balita! Sa kasalat mo sa Lindol ay yung sa balay Davao Oriental kanina alas 10 ng umaga. Para sa karandang balita ay ating kasamahan na si Denmark. Magandang umaga, Max and March. Malakas na rin doon ang yumanig sa Manay, Davao Oriental kanina umaga. Umabot sa 7.6 magnitude ayon sa PHIVOLCS. Ramdam sa halos buong rehiyon ng Davao Region ang lindol sa Manay, Davao Oriental. Ayon sa PHIVOLCS, ang epicenter ng lindol ay nagtukoy sa karagatang bahagi ng Manay na may lalim na 14 na kilometro. Kasabay nito ilang segundo matapos ng lindol, nagkaroon ng sunod-sunod na aftershock na muling nagdulot ng takot sa mga resident live mula sa Manay, Davao Oriental. Sandra, anong sitwasyon dyan ngayon? Magandang araw din. Narito tayo ngayon sa Poblasyon Manay kung saan matinding pinsala ang iniwan ng lindol. Nang alas 10 sa umaga nang biglang yumanig ang malakas na lindol sa buong Mindanao, partikular sa Davao Region. Higit na napiktuhan ng munisipalidad ng Manay, Davao Oriental. Maraming residente ang nagtakbuhan palabas sa kanilang bahay at opisina. Ang ilan ay sugatan dahil sa mga bumagsak na debris. Narito ang ilan sa mga kwento ng mga nakaligtas. Bigla po talagang lumindol. Nasa kusina ako at bigla na lang po nalaglag yung mga baso at plato. At kinuha ko po yung anak ko at tumakbo po kami palabas at akala ko katapusan na namin. Sa lakas po ng lindol, nasira po ang bubong ng aming gusali, kaya nga po di ko na alam kung saan ako nakita. Sa kasalukuyan, may 3 kumpirmadong sugatan at mahigit 200 bahay ang napisala ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas habang patuloy ang aftershock. Ako si Cassandra Lario para Primera Balita at balik sa iyo, Denmark. Maraming salamat, Sandra. Mula dito sa Governor Generoso, Davao Oriental, malaking pinsala ang iniwan ng lindol dito sa Governor Generoso, Davao Oriental, kung saan makikita natin dito sa likod ko na nilagayan nila ng warning sign upang hindi ito puntahan ng mga tao kasi delikado na ang building na ito. Kaya naman maraming mga residente ang lumikas at nangangamba sa pagbalik ng lindol at mga aftershocks na posible na dumating pa dito sa Governor Generoso, Davao Oriental. Tinulungan ko po yung mga bata kasi umiiyak na sila tapos nagtago kami sa ilalim ng lamesa. Yung pakiramdam ko po na hindi na yumanig, lumabas kami, buti na lang walang nasaktan sa kanila. Nung lumindol, natakot talaga dahil muntik na masira ang classroom namin at baka nakita ko ang classroom na parang yumanig at sinabi na ako ng classmate ko na pumunta sa labas, ngunit hindi ako pumayag dahil hindi pa huminto ang lindol. So ang ginawa ko yung duct cover and hold. So pagkatapos nun, pumunta ako sa labas kasama kakasi ko sa mas ligtas na lugar. Naglagay na ng evacuation site ang kanilang lokal na pamahalaan sa Governor Generoso, Davao Oriental. Ayon sa kanilang mayor si Kulot Inuhales, ay meron ng mga supply ng tubig, kumot at pagkain para sa kanilang mga evacuee. Patuloy pa rin ang pagbabantay kasi marami pang aftershock at mas mabuti na sa labas muna tayo sa bahay para sa ating kaligtasan. At nakipag-ugnayan na rin kami sa DSWD at provincial government para sa karagdagang tulong. Maraming salamat, Denmark at Cassandra. Tunay na nakakalungkot ang sinapit ng ating mga kumbayan sa Davao Oriental, partikular sa Manay. Sa mga gustong tumulong, bukas ang Davao Oriental Provincial Capital bilang donation hub para sa mga naapektuhan. Hindi, ako si Marjorie L. Maglaos, your Anchor 1. Rio Maximino, your Anchor 2. Ito ang SMBN Primera Balita.